Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Tumitinding panawagan para magbitiw si Representative Martin Romualdez bilang Speaker sa Kamara. Pero ang kanyang mga kaalyado patuloy na naninindigang walang magbabago sa House leadership. Maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid. Protesta sa EDSA laban sa korupsyon sa flood control projects, ilang dawit sa anomalya, formal nang inireklamo sa ombudsman. Sa gitna ng kaliwat ng usapin ng katiwalian sa gobyerno, healthcare workers nangalampag para sa mga benepisyong matagal na raw dapat na naibigay sa kanila. Sa mga nasistress tuwing bare months dahil ilang buwan na lamang, Pasko na naman. Tuturuan namin kayong mag-budget kahit hindi pang kontraktor ang inyong kinikita. Filipina tennis ace Alex Ayala umabante na sa quarterfinals ng Sao Paulo Open matapos daigin ang pambato ng Argentina. Iniwasan mo ba ako? At sa fans ng seducing Drake Palma, mga bida niya na sina Robin Angeles at Angela Muji, makakasama natin live dito sa studio. Iniwasan mo ba ako? Ang uting utang, kumikita. Ang samang utang, walang kita. Magandang tanghali mga kapatid. Hola! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkasanang rally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para ipanawagan na panagutin ang mga korap na opisyal ng gobyerno. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano na ang sitwasyon dyan ngayon sa rally? Angela, kakatapos lang ng protesta ng iba't ibang grupo dito sa National Shrine of Mary Queen of Peace o yung tinatawag nating EDSA Shrine. Mag-alas 9 kaninang umaga nagsimula magtipon dito ang Tindig Pilipinas, Nagkaisa Labor Coalition, Kalipunan ng Kilusang Masa at Siklab para sa misa at kilos protesta laban sa umunoy korupsyon sa flood control projects. Hiling din nila ang agarang pagbuo ng isang independent commission na magsasagawa ng investigasyon at i-demand ng paglalabas ng mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALN ng lahat ng nahalal na opisyal. Dapat maragam daw ang mga opisyal at mga kontraktor na tiwali dahil bawat perang nakukurakot ay katumbas ng mga proyektong pampubliko tulad ng mga classroom at health center na hindi natatapos. Angela, sa kabila na naging kilos protesta, tiniyak ng mga grupo na mananatiling mapayapa ang mga ito. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque. Samantala sa Kamara, sumasalang ngayon sa budget hearing ang Commission on Audit o COA. Pero agad silang nabutasan dahil sa isang commissioner na may asawang contractor. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, sino ba tong commissioner na ito na tinutukoy at gaano ba katindi itong usapin ng conflict of interest sa kanya? Angela, nagsagawa nga ng budget briefing ang Commission on Audit dito sa House of Representatives. At agad na nakita ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na meron ngang asawang contractor ang isang commissioner ng COA at yan ay si Commissioner Mario Lipana. At ngayon ay hindi natin siya nakikita dahil nga currently on medical leave daw ito. Pero nasabi na rin kasi ng COA na meron nga raw kasi nga mga instructions naman daw silang inilabas para nga daw maipakita yung mga priority areas at mag-focus ang mga commissioners sa mga priority areas na kinakailangan. So naglabas sila ng general instructions lalo na sa mga team leaders katulad ni Commissioner Lipana para nga daw maisaayos to. Pero ang nasabi din ni Representative San Fernando ay kinakailangan pang araw na masigipitan pa at magkaroon ng investigasyon tungkol dito dahil integridad na ng COA ang kinu-question ng taong bayan kapag nangyari at nalaman pa nila ito. Amy, pagdating naman sa usapin sa budget ng COA, magkano ba yung ilalaan sa kanila para sa susunod na taon?
Angela, nasa around 13.88 billion pesos ang agency-specific budget ng Commission on Audit. Pero bukod pa dyan, syempre meron din silang retirement and life insurance premium na nagkakahalaga ng 195 billion pesos. So sumasuma total, nasa 15.073 billion pesos ang total budget ng Commission on Audit. Pero doon na mabalikan natin yung 13.88 billion pesos nga na agency-specific budget ng COA, ang nakalaan kasi dyan ay yung mga personal services, kumbaga yung mga sahod ng mga empleyado na nagkakahalaga ng 13 billion pesos. So ito yung may pinakamalaking portion ng budget ng Commission on Audit. Pero bukod pa dyan, syempre meron pa silang 724.927 million pesos para sa maintenance and other operating expenses at 112.37 million pesos naman para sa capital outlay. Angela? Amy, of course, ito ibang usapin naman ito. Kumusta yung sitwasyon sa Kamara matapos nga umugong kahapon nitong umano'y ouster plot laban kay House Speaker Martin Romualdez? Yes, tama no, Angela. Nagkaroon nga kasi ng usap-usapan rin dito sa Kamara patungkol naman sa pagpapaalis kay House Speaker Martin Romualdez. Pero sa ngayon ay kalmado pa naman ang House of Representatives. So titingnan din natin kung ano nga ba yung mga mangyayari pa sa plenary sessions. Sa plenary session, mamayang hapon na magsisimula ng 3:00 ng hapon. Pero sa ngayon, ang mga budget briefing din na pinapakinggan natin bukod sa Commission on Audit, ay pinapakinggan din natin ang budget briefing ng Department of Agrarian Reform at mamayang hapon naman ay sasalang na din ang Commission on Higher Education dito sa Kamara at lalo-lalo na sa House Committee on Appropriations para naman sa kanilang budget. Angela? Oo, paniguradong busy ang House of Representatives dyan. Pero syempre, with the denial of House sa kampo ni House Speaker Martin Romualdez, meron ba tayong mga naririnig din ng mga umuugong na pangalan na maaring ipalit sa kanya? Wala nagiging usap-usapan dito, Angela, na very tricky din si Majority Leader Sandro Marcos kasi nga iniisip nila sino nga ba yung mga possible pa na mag-take into position. And syempre, susunod na dyan talaga ang pangalan ng isang majority leader kasama na si Sandro Marcos. So inaabangan pa natin kung anong mangyayari pero most likely wala namang reason para mag-step down nga si House Speaker Martin Romualdez. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Amy Atienza. Sa gitna ng issue ng anomalya sa flood control project, nagkaroon ng usap-usapan sa change of leadership sa Kamara. Nagsalita rin si Cavite Congressman Kiko Barzaga na dapat imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez sa issue. Una nang tinanggi ng kampo ni Romualdez ang aligasyon. Mayorya rin daw na mga kongresista ang nagpahayag ng suporta sa House Speaker. I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's the House Speaker. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. As you can see, nakakaisa po ang House of Representatives. Nandun po lahat ng mga party leaders. Nandun po ang aming majority floor leader. Nandun po si Speaker at mga ibang deputy speaker. Well, maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid, and there is no change in leadership. At sa putong ito, makakausap po natin si former Congressman Ace Barbers, ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez. Magandang tanghali po sa inyo. Thanks for joining me today. Hi, magandang tanghali Angela at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Opo, sinasabi nga po nito ni Congressman Kiko Barzaga na meron daw po siyang personal knowledge tungkol sa umano'y pagkakasangkot nito ni House Speaker Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects. Ano po ba ang reaksyon ng kampo ni Speaker dito? Well, alam mo, honestly, first of all, Angela, I was designated as the Chief Communications Officer of the House of Representatives and of course the Office of the Speaker. Doon sa usapin naman na merong siyang personal knowledge, hindi birong aligasyon yan. At kung talagang meron siyang personal knowledge, yesterday, at almost about the same time, ay nag-issue siya ng kanyang statement sa social media na wala namang, I think he was very apologetic, for issuing such a statement. I really don't know, as far as the statement made by Congressman Barzaga is concerned, amin lamang kung may sasabi dyan,
he is entitled to his own views and opinion, and no one is actually stopping him from expressing that. No, kung meron siyang nalalaman, sabihin niya. Hindi yung para siyang nagpapahula. No, mukhang sa aking palagay, this is not we cannot give weight to this statement unless he shows proof or something that would substantiate yung sinasabi niya. So Right. far, it's all but noise. No, so far it's all but noise. Mhm. Pero prior to his interview, would you know po ba kung nakipag-usap muna siya kay House Speaker bago siya nagbigay ng mga ganitong pahayag sa media? Yun nga, I think their party, their political party will address that issue kasi I think ang reason for him coming out is his apparent disgust and complaints against his party members. So I think that issue will have to be addressed by his party officials and his party mates. So kami naman sa labas ng Kongreso hindi naman dapat binibigyang diin o pansin yung mga ganyan because party matters yan, internal sa kanila. Right, but we're looking at the context po nung itong usapin na ito at sinasabi nga daw po nag-ugat itong paratang na ito ni Kong Barzaga dahil nga daw po sa pagiging caretaker noon mismo ni House Speaker sa 4th District ng Cavite matapos nga po masawi yung kanyang tatay na si former Congressman Pido Barzaga. Paano po ninyo ipapaliwanag sa publiko yung naging papel mo bilang isang caretaker congressman? Well, siya ang dapat magpaliwanag niyan, Angela. No? As far as the Office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barzaga will always be addressed. No? Yun lang ho ang kanyang ginawa bilang isang caretaker ng kanyang distrito. No? And if he has certain issues about that, dapat ilabas niya kung ano yung sinasabi niya o baka naman hindi niya naiintindihan yung kanyang sinasabi. So I guess the burden of proof is in the office of Congressman Barzaga. Wala hong pinakialaman na proyekto ang ating speaker. Wala hong inimplement na proyekto ang ating speaker. Much more, wala hong pinakialaman ang ating speaker dyan sa distritong yan. He was just a mere caretaker to ensure na continue yung mga serbisyong ipinangako ni the late Congressman P.D. Barzaga at yung kanyang congressional staff ay ma-maintain. Yun lamang po ang ginawa bilang isang caretaker ng butihing speaker. Right. Mabuti po na-mention nyo yan, kasi yun nga ang nakikita ng ilang mga kritiko na nagiging issue dito na caretaker pero ang sinasabi nila, nagkaroon daw po ng malaking impluensya itong si House Speaker dun sa mga proyekto at yung sa pondo mismo ng Cavite, ng 4th District. Yun nga ang aking sinasabi kanina na the burden of proof is in Congressman Barzaga. Right. Diba? Hindi naman natin pwedeng bigyan ng weight yung mga unsubstantiated at saka walang laman na mga statements, no? But again, the speaker welcomes him to resolve issues if there are, at any given time. Bukas po ang tanggapan ng ating speaker para makausap siya o kung gusto niyang kausapin ng ating butihing speaker. Again, he has to substantiate whatever he's saying. He has to provide evidence or proof, no? Yan ang nakakalungkot because when some people open their mouths para lang pong makapanira, bahala na, no? Ika nga, bahala na si Batman. Right. Based on your interviews po yesterday, simula nang pumutok itong balita na ito, may pagtanggi na po sa inyong hanay, especially kay House Speaker, yung usapin po ng change of leadership or yung shake-up po sa Kamara. Sa ngayon po ba, meron na po tayong update kung ilan po yung hawak na numero ni Speaker Romualdez ngayon? Sa aking pagkakaalam, base sa aming pakikipag-ugnayan sa mga leaders ng ibang partido sa mababang kapulungan, mayorya pa rin. No? I cannot provide you the specific numbers
because ito ay overwhelming majority, Angela, no? Yung usapin na change of leadership, hindi po namin alam saan po nang gagaling ito. At maaaring may nananaginip, maraming may nag-iisip. No, but again, as we all know, ang eleksyon po ng ating liderato sa mababang kapulungan ay base po sa numero. No? At kapag ikaw ay walang numero, it's all but noise. Again, Right. di ba? Well, additional noise would be, sinasabi po nila, the only time that the House Speaker will resign is to hand it over to Congressman Sandro Marcos. Have you heard about that as well? No, honestly, I haven't heard about that. No, and there is no logical reason for the speaker to resign, considering that there is still a majority, overwhelming majority support coming from his colleagues. No, majority pa rin ang nakasuporta sa ating speaker tungkol dyan. So it is completely illogical and out of this world. No, if he will resign. It's as if he is going to abandon the support extended to him by his colleagues, which I don't think the speaker will do. No, malayo ho sa usapin, yung usapin ng resignation. Sabi ko nga, probably some people are just making this noise. Hindi po natin mapagkakaila na meron pong kawalan no ngayon ng kumbaga pagtitiwala sa House of Representatives dahil po sa kaliwat kanan ng mga alegasyon. So, paano po ba titiyakin ng Kamara na mapapanatili po ang transparency at accountability sa kabila nga po ng mga alegasyon dito kay House Speaker at iba pang kongresista? Okay, well, tuloy-tuloy ang investigation ng Infracom. Ganun din naman po, I think tuloy-tuloy din po ang Senate Committee on Blue Ribbon Committee. Tuloy-tuloy yan. And whatever the results will be, I'm sure the members and the leadership of these committees will provide the public a committee report, no? At doon po natin makikita, no? Wala pong pagpipigil, wala pong pagtatakip na ginagawa ang liderato. Ika nga, kapag may ebidensya, ilabas ang ebidensya. Right. Unless an evidence is provided to the committees, again, it would still come out as a noise. Nothing but a noise. Right. But una na pong sinabi ni Infracom Chairman, Congressman Terry Redon, na kung meron pong, kung sakasakali na masama nga pong mga congressman dito sa kanilang investigation, ay imbitahin nila ito para, maimbestigahan. So just in case, handa po ba si Speaker Romualdez na humarap din mismo dito sa mga investigasyon sa Kongreso or maging sa Senado, just like si Congressman Toby Tiangco, para po magkaroon ng paglilinaw sa mga issue? Well, kapag yan ang panukala at yan ang kagustuhan ng mayorya ng membro ng komite, wala pong dahilan para hindi po tugunan yung request na yan ng mga kasamahan ng ating speaker sa mababang kapulungan. Again, no, we should be careful about this issue because there could be some immeasurable repercussions, no? And irreparable repercussions. Kaya nga dapat mag-ingat, mag-careful. Baka naman na merong lang gumagawa ng marites o nagchichismis. Di ba? Unless nga, sabi ko, kapag ito may ebidensya, bigyan ng pansin. Pagka walang ebidensya, ignore na lang yan. It's just nothing but noise. Ano rin po ba ang sinasabi ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez doon po sa usapin kay Congressman Zaldico? Ilang linggo na rin po siya, no? O ilang buwan na rin pong wala sa Congress, di pumapasok due to medical condition, nagpapacheck up sa US. But ano po ang stand ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez kung dapat po ba siyang magsalita tungkol nga po sa usapin pa rin ng budget last year? Well, of course, the Speaker respects the opinion of a colleague, no? Just like former chairman of the Committee on Appropriations, Zaldico. Nasa sa kanya po yan, no? I cannot express the personal opinion on the issue of the Speaker on the Zaldico's decision. Pero I believe that once
the former chairman of the Committee on APRO is available, I am pretty sure that he will be more than willing to appear and defend himself in this issue. Siguro talagang wala po tayong magagawa. Siya po ay nasa Amerika at nagpapagaling. Yeah. No? Meron nga daw pong medical condition. Right. So let's give it time, no? Tingnan natin. Alright, and also taking this opportunity to ask you na rin, since andito na rin po kayo, ano po bang kwento, bakit po kayo yung naitalaga na spokesperson ni House Speaker Martin Romualdez? Oh, actually, nag-volunteer naman ako na tumulong sa pagbibigay ng impormasyon, no? Mga activities o inner workings ng ating mababang kapulungan. You know, Angela, malapit sa puso ko kasi itong Kongreso because I've been a member of the institution for more than 20 years, no? And in fact, no, the gains of this Congress under the leadership of Speaker Martin Romualdez since 2024, hindi po yung matatawaran. Po sa ating mababang kapulungan. And because of this recent issue, talaga pong medyo mag-iiba po, no? At ang amin pong tugon dyan, bigyan ng sapat na impormasyon ang ating mga kababayan sa talagang nangyayari sa loob at labas ng Kongreso. Nang sa ganon, the people will be informed, no? At para din malaman nila, no, na kung yung kanila mga kongresista ba ay nagtatrabaho o natutulog lang sa session hall. Right. No, isa 'yan sa mga layunin nitong opisina ng Office of the Chief Communications Officer. So, we will try our best, no, to communicate to the people kung ano yung kanilang dapat malaman, lalo-lalo na dun sa usapin ng national budget, no? Nananawagan ng ating speaker, Romualdez, na magkaroon ng transparency dito sa proseso sa pagpapasa ng budget, no? And I think that should be given importance. So we will try our best to communicate this to the people. Bibigyan namin ng mga impormasyong sapat at tama nang sa ganun maintindihan ng ating ordinaryong mga kababayan kung ano ba ang ginagawa sa Kongreso ng ating mga kawani ng mababang kapulungan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Former Congressman Ace Barbers, ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, umuwi sa kanilang hometown si Pangulong Bongbong Marcos para gunitain ang birthday ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa update, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie. Angela, inalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang namayapang ama sa paggunit sa pangunguna sa Marcos Day sa Batac City, Ilocos Norte kaninang umaga. Paggunita ito sa ito-108 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Maagang dumalong First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batac City. Sinundan niya ng wreath-laying ceremony sa Marcos Monument kung saan nagsalita sina Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos at Pangulong Marcos. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng Pangulo ang ama bilang greatest of all of us. Kinilala ng Pangulo ang anyay legacy na iniwan ng kanyang ama. Yan daw ang pagsiserbisyo sa publiko at sa bansa. Ang paggalang at pagtatanggol din anya sa dignidad ng bawat Pilipino. Paalala ng Pangulo sa publiko, sa kabila ng mga hamon, lagi raw sanang mapunta sa right side o tamang panig ng kasaysayan ng mga Pinoy. Hinimok din niya ang publiko na laging isipin ang pagsasakripisyo at commitment sa serbisyo sa kapwa. Kasabay ng Marcos Day celebration, tumungo rin ng Pangulo sa Imelda Cultural Center sa Batac City pa rin para mamahagi ng medical equipment sa mga munisipalidad at lalawigan. Proyekto ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Angela? Julie, wala pa rin ba tayong announcement mula kay PBBM tungkol sa mga bubuo ng Independent Commission niya? Mga ilang oras pa ba?
Angela, hanggang sa ngayon nakaantabay pa rin tayo kung sino ba yung magsasalita tungkol nga dito sa anunsyo, kung sino ang bubuo sa independent commission o kung ano yung magiging powers nitong commission. Kahapon kasi inabangan natin yan hanggang sa hapon at nasabi nga sa atin na within 48 hours kasi nung bago umalis ng Cambodia ang Pangulo during sa kanyang state visit, sinabi nga niya na within 48 hours and ngayong araw na sana yun. So blanco pa rin tayo kung i-anunsyo ba ito ni Yuse Claire, ipapakilala ba sa atin mismo ng Pangulo, pero wala rin kasi naging interview or ambush interview with the PBBM doon sa Ilocos Norte, kaya inaasahan natin na babalik dito sa Malacanang o kung hindi man, merong isang opisyal na magsasalita within this day kasi again, ngayong araw yung deadline na sila naman din yung nagbigay ng 48 hours. Kahapon kasi 'di ba may mga lumabas na ilang pangalan like si Mayor Benjamin Magalong. Meron bang pag-deny ang Malacanang tungkol dun sa mga lumabas kahapon na balita? Si Mayor Magalong siya yung nagda-deny, sinabi nga niya na malinaw daw sa sinabi ng Malacanang na wala dapat politiko. Pero sa panig ng palasyo, wala silang sinabi o wala silang naging komento tungkol doon sa lumabas na dalawang pangalan ngayon. Yung isa, si dating DPWH Secretary Babe Singson. Alright, sige, patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Samantala, formal nang humiling ng proteksyon sa korte si dating DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez. Nagpasa ng petition for writ of amparo with omnibus motion ang kampo ni Hernandez sa Pasay City Regional Trial Court kaninang umaga. Dahil daw diyan sa kalakip na panganib na mga naging revelasyon niya sa Kamara kung saan idinawit niya sa pag-kickback umano ng ilang government projects sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Maliban dyan, hiniling din ni Hernandez na maibalik siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City. Yan ay matapos siyang ipalipat kahapon ng mga mambabatas sa Pasay City Jail. Lunes nang ipa-cite in contempt si Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling umano sa kanyang testimonya. Mga bay, di ana ang mga balita sa Visayas ug Mindanao. Aduna na say nahitabo nga flood control project inspection kani kay nahitabo sa Leyte. Mangyay tawag update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, first asa man gyud ni nahitabo ug kinsa may naghimo sa inspection? Maayong to Chiki, anya kita karon diri sa Ormoc City dinhi sa Leyte tungod sa mga controversial nga mga flood control projects sa Leyte. Dinhi sa probinsya, adunay inspection ang mga opisyal sa DPWH tungod kay giakusahan man gud sila sa mga local chief executives o mga mayor nga naay mga proyekto nga walay human-human, naay mga ghost projects. Matud ni Albuera Mayor Karen Espinosa nga ang isa ka fishport ganing ngadto nganhi sa Leyte walay kahumanan pero ang ingon sa DPWH nga ang kani kay tungod sa mangrove ang lugar nya walay right of way nga problema. Ang nasa gi-criticize nga matag-ob riverside riprap nga nagbungkag pagkahuman niya kahimo ug ang Merida makatol nga riprap nagkuansad putol-putol ang pagkahimo nini ngadto sa upstream o kini gisaway pod ni Albuera Mayor Karen Espinosa ang matud sad ni sa DPWH nga gikonsulta man kuno nila ang mga mayor tanan pero nagreklamo gyapon ang mga local chief executives. Chiki? Oo, nya Dale, unsa may action sa mga otoridad dinha? Wala sige karon ang mga gihimo karon sa mga local chief executives sa mga mayor nga fast or grabe ang ilang pag-monitor sa mga proyekto sa mga flood control projects dinhi sa Leyte. Gani ang matud pod sa DPWH nga dili man kuno pwede man kuno sila konsulta man kuno sila dinhi sa probinsya sa Leyte. Okay, daghan kayong salamat sa imong update, Dale Israel.
O kani mga bay, istoryahan na to ang kaning South Cotabato. Kay kung kahinumdum mo, naglain man to ang gibati ni Tupi Mayor Romeo Tamayo, no? Katong naghatag siya og State of the Municipality Address o SOMA kating kaniadtong Lunes. Tatunga-tunga siyang speech, diha nangayo si Tamayo og tubig sa iyang mga staff. Pagkataod-taod, gasunod-sunod na og paduol niya ang mga tawo. Nagkalain-lain kuno ang iyang sinultihan og halos makuyapan na. Matod pa sa LGU na igo sa hypoglycemia o low blood sugar level si Mayor. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Bare months na at ready na ba kayo sa gastos ng Pasko? O baka naman yung 13th month pay, ay nako, ubus na. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba na maraming Pinoy po ang nalulubog sa utang tuwing, ayun na, bare months. Siyempre, naghahanda na kayo ng maaga. Ito lang mga kaiponaryo, ha? Ito po yung 3 simpleng pamamaraan na para hindi tayo mabudol ngayong Pasko. Number 1, habang maaga pa, mag-set na tayo ng Christmas budget as early as September. Diba? Kung alam mo, kailangan mo ng 10,000 for December, kailangan September, October, November, naglalagay ka na ng 3,300 pesos per month. Nang iniipon mo para sa regalo, party, Noche Buena. Stick to that. Hindi porket masaya ka, kailangan masakit ang bulsa. Number 2, start your Pasko Ipon Challenge. O, di ba? Sinabi ko, mag-divide na nga to 3 months. Di ba? So, 3,300 para hindi kayo mabigla. Number 3, listahan is life. Ay, gumawa na kayo ng mga listahan. Diba? We're gonna make a list. We're gonna check it out. We're gonna find out who's naughty or nice. Yes, yung mga pagbibigyan ng mga mahal sa buhay, mga inaanak, kung meron tayong pagbibigyan ng mga ika nga, yung mga malalapit sa atin or ang ating asawa. Siyempre, mas importante yung pagbigay tayo. Pasok sa budget, ha? Always remember, it's the thought that counts. Pero para sa tumatanggap, it's the gift that counts. So remember, budget, save monthly, make a list kung gagawa ka na talaga ng lista as early as September para hindi ka ma-stress sa December. Tatandaan, ang Pasko ay pagmamahalan at pagkakaisa, hindi ito para sa utang at stress. Maraming salamat po at syempre nagsasabi dito si Chinkitan ng tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Susunod, ilang health care workers nagpakalbo na bilang protesta sa hindi pa rin natatanggap na mga benepisyo. At mas pinalakas sa 911 emergency hotline inilunsad. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Samantala, sinampahan ng DPWH ng non-bailable na mga kaso ang mga opisyal nila at mga kontratistang dawit sa maanumalyang flood control projects. Para sa detalye, magbabalita live si Gerard de la Peña. Gerard, anong update dyan? Angela, mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang nagpunta dito sa Office of the Ombudsman para nga magsampa ng kaso laban sa 20 individual at 4 na kumpanya kaugnay pa rin dito sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga nakasuhan sina dating District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Chief of Construction Section JP Mendoza. Kasama rin sa mga nakasuhan ng Sims Construction Trading, Wawaw Builders, IM Construction Corporation at St. Timothy Construction Corporation na kinakatawan ni Maria Roma, Angeline Rimando at Sara Diskaya. Ultimo mga cashier na nag-aproba ng pagbabayad para sa mga flood control projects ay maaaring makasuhan. Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds Act ang isinampang kaso. Non-bailable ang mga ito at kung makonvict ang mga akusado ay maaaring mauwi sa habang buhay na pag-aakulong. Karamihan daw sa mga akusado ay kasalukuyang empleyado pa ng DPWH. Hindi na sususpindihan ng mga ito at diretsyo nang tatanggalin. Ayon pa kay Dizon, ito raw ang kasong isinampa nila dahil ito raw ang madaling patunayan at mas mabilis na uusad dahil na rin sa mga ebidensya nakalap ng ahensya.
Sabi rin ni Dizon, simula pa lamang ito at magsasampa pa sila ng kaso depende kung saan sila dalhin ng ebidensya. Pero limitado lamang daw ang kaso nila sa mga tauhan ng DPWH at mga kakontrata nito. Ipagpapaubaya na raw nila ang pagsasampa ng kaso sa mga sangkot na politiko at iba pa mga personality sa independent body na binubuo ng Malacanang. Masyado na raw kasi nakakaantala sa trabaho ng DPWH ang kasuhan na ito. Simula pa lang daw ito at marami pang kasong isasampa ang DPWH sa mga susunod na buwan. Samantala naman, nagbaba rin ang DPWH ng isang memo na pinapayagan ang mga empleyado ng ahensya na huwag na munang magsuot ng uniforme. Request daw ito ng unyo ng mga empleyado ng DPWH kasunod ng mga report na panghaharas at kinukutya at sinasaktan ang mga empleyado. Angela, pakiusap naman ni Public Works Secretary Vince Dizon sa publiko, huwag naman sasaktan ng mga empleyado dahil mas marami pa rin yung mga nagtatrabaho ng marangal sa ehensya. Angela. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa susunod na Huwebes, muling itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Pangungunahan po yan ni Senador Ping Lacson na pinalitan sa chairmanship si Senador Rodante Marcoleta. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ba ang inaasahan natin sa Huwebes at may mga nasabi na bang iimbitahan sa hearing? Angela, Thursdays next week gagawin nga yung pinakapagdinig ng Blue Ribbon Committee para raw mas mabigyan ito ng oras. At ang nasabi ni Senator Ping Lacson kung saan daw iniwan ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng chairmanship ni Senator Marcoleta, doon daw sila magsisimula at posibleng dagdagan nila yung investigasyon. Kasi ang nasabi rin dito ni Senator Ping, ipalalawakin pa raw nila yung iimbestigahan nilang flood control projects na from 2022 onwards, uurong pa raw sila maging 2015 or pwedeng beyond that year pa. Kasi pagdating daw dito sa case ng Bulacan Group of Contractors, questionable na raw yung paglobo ng perang nahawakan nila o posibleng nawaldas o nalaunder noong taong 2015 pa. Ang nasabi rin dito ni Senator Ping, pagdating sa resource persons, aayusin daw nila yung prioritization para hindi raw masayang yung pagpunta ng mga resource person, pero sigurado nga maiimbitahan muli itong si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, maging ang Bulacan Group of Contractors, pati na rin itong si Mina na sinasabing staff ng WJ Construction na sinabi ni ADE Hernandez na pumunta raw dito sa Senado para magpadala ng obligasyon. Kinumpirma din ni Senator Lacson na meron ng CCTV footage na pinapakitang netong August 19, pumunta nga itong si Mina dito sa Senado. Pero titignan pa raw nila kung kaninong tanggapan ng senador ito pumunta. Angela. Merimon, kanina humarap din sa press con itong si Senator Ping Lacson. Ano ba yung mga kanyang mga naging pahayag? Angela, nabanggit kanina ni Senator Ping na yung 355 million pesos nga na sinabi ni Hernandez sa pagdiniga ng Kamara na may budget insertion, totoo nga raw. Pero ang nakita rin nila dito, hindi raw ito nga lumabas sa NEP, hindi rin daw ito lumabas sa House GAA. So posibleng sa Senado o kaya naman daw sa BICAM ito lumabas. Kaya dito kinukonsidera din nila yung pagpapatawag kaya former Finance Chair Senator Grace po para raw mapag-usapan ito. Maging yung ibang mga ahensya pang posibleng may kinalaman dito. Nagbigay din ng paglilinaw kanina si Senator Ping na wala raw direktang involvement ang anak naman ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan at DPWH Yusek Roberto Bernardo sa Global Creek Builders. Aniya, yung pagmamay-ari nito ay ang pamilyang Maglangke ng Candaba, Pampanga. Pero maliwanag daw kasi sa records na ang mga anak ni Maglangke, anak ni Yusek Bernardo at ni ex-secretary Bonoan nga ay nakapangalan nga dito. At pero dapat pa rin daw magpaliwanag, hopefully itong si former Secretary Bonoan sa posibleng pagkakaugnay niya sa mga ito. Patungkol din naman dito sa custody ni Bryce Hernandez, kakausapin din daw ni Senator Ping itong si Senate President Tito Soto sa posibilidad na by Thursday next week, pagkatapos daw ng pagdinig, baka maaaring ilipat na from Pasay City Jail, dito ibabalik na sa Senado muli itong si Hernandez sa bilang kustodiya nila. Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Nagpapatuloy naman ang panawagan ng grupo ng health workers para sa agarang pagpapalabas ng kanilang performance-based bonus para sa taong 2021 hanggang 2023 at dagdag na sahod. Una na silang nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Budget and Management. Ilan po sa kanila ay nagpakalbo pa para ipakita ang kanilang pagkadismaya. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Robert Mendoza, ang National Coordinator ng Alliance of Health Workers. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Robert.
Yes, magandang tanghali po Ma'am Angela at sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ating programa ngayong tanghali po. Para po sa ating mga manonood po ngayon, ano po ba ang pinakaugat ng delay sa performance-based bonus sa mga health workers mula pa po nung 2021 hanggang 2023? Maayos po ba? Tanggap niyo po ba yung paliwanag ng DBM at DOH? So far, Ma'am Angela, itong 21 performance-based bonus ng 21 to 2023, ang paliwanag ng Department of Health kasama yung DBM dati, sinabi nila hindi po pumasa ang ang kabuuan, ang kabuuan ng Department of Health doon sa rating ng ating performance-based bonus. Tapos, dahil nga 3 beses nang bumagsak ang DOH Central Office sa kanilang performance-based bonus, pero nadadamay, Ma'am Angela, yung ating mga nagpe-perform ng mga health workers sa different hospitals. Ito yung aming kinakasama ng loob. Bakit ganito ang pagtrato sa mga health workers na nagtatrabaho at magkaiba naman ang performance ng DOH Central Office kasi wala silang pasyente, more on administrative, while the health workers ay talagang direct patient care ang aming trabaho. Oo. Hindi man dapat inaasa sa inyo yung magiging qualification ng DOH. Pero I remember kasi, sir, during the Duterte administration, nabanggit ito. 'Di ba? Sa SONA niya, and nabanggit din ito sa naging SONA mga unang naging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon po ba meron na bang timeline na ibinigay sa inyo kung kailan daw posibleng ma-release na itong performance-based bonus po ninyo? Ito yung problema po, Ma'am Angela, kasi last time, sumulat kami sa DBM. Ngayon, nung last month na nagkaroon ng mobilization, hinahanap na namin sulat. Ay, sagot ba naman ng DBM staff, nawawala ang aming sulat? Ganito na ba talaga yung ating gobyerno? Parang hindi na binibigyan ng pansin yung mga sulat ng mga health workers. Kaya bumalik kami noong Tuesday para alamin na talaga kasi wala po silang sagot. Ang sabi nila last time, i-update kami kung ano na yung nangyari. Pero wala pa rin po. Kaya bumalik kami at dismayado na yung mga health workers at talagang nagpakalbo na sila para ipakita sa ating gobyerno, kay President BBM at saka kay Secretary Pangandaman na ibigay na kasi dapat bigyan ng reconsideration dahil alam natin na yung 2021 to 2023, yung 21 nga is kami na nga lang ang pumapasok sa panahon ng pandemya, bakit hindi bigyan ng reconsideration na ikonsidera na dapat ibigay ito dahil alam natin, binadgetan din po ito at saan ba napunta ang budget. At the same time, ito po ay napagtrabahuan na ng ating mga health workers at sana kung bumagsak man ng 3 beses ang ating Department of Health Central Office, sana hindi idamay ang ating mga hospital dahil mayroon din tayong mga ISO accreditation at pumapasa naman tayo. Ilan po ba ulit itong mga health workers na ito na kailangan po bigyan ng performance-based bonus? Naku, Ma'am Angela, ang dami kasi this is almost 78 DOH threatened hospitals ng mga health workers na hindi nabibigyan. Grabe. Alright, kamakailan po mahigit 6.7 na bilyong piso po ang inilabas ng DBM para sa unpaid health emergency allowance. May update na pa sa pamamahagi po nito? Alam mo, Ma'am Angela, so far parang tinatago pa rin ngayon ng Department of Health kasi nirelease ito nung panahon that was 2 weeks ago, pinakita na talagang meron ng budget. Nagulat na tayo kasi sa panahon ng 2025 budget, vinito po ito ni President Bongbong Marcos yung usapin doon sa pagbayad sa mga heya ng mga health workers. Pero ngayon, sana magkaroon ng update na para asan na ba itong nilabas na budget na 6.7 billion na para sa mga health workers. Kasi so far, Ma'am Angela, yung DOH Resident Hospital, GOCC, at mga nasa PGH at iba pang mga hospitals, ay full implementation na yung ating health emergency allowance. Ang hindi na lang po nabibigyan na almost 1 million ng mga health workers ay yung mga nasa private at mga nasa local government units na lang po. At sana, dapat sa usapin ngayon ng corruption, sana hindi mabiktima yung ating pondo for the health emergency allowance fund. Kasi inaabangan po ito at inaantay ng ating mga health workers that was 2 years ago pa nga eh. Pero marami daw po sa health workers, Sir Robert, ang pumanaw na nang hindi pa po nakakatanggap ng kanilang allowances. Ano po ang panawagan po ninyo mismo sa DOH kaugnay po nito?
mayroon kasing policy ang ating Department of Health na once na nawala na yung ating mga health workers, yung namatayan, inaalaw yung mga kamag-anak na pwedeng sila yung mag-claim. Pero hindi natin alam ngayon ano na yung update kasi marami nang namatay ng mga health workers na hindi naman sila nabibigyan ng update na pwede na i-claim yung kanilang mga benepisyo ng ating mga health workers na namatay. Sana lahat ng mga nakapending, sana kasi maraming namatay na health workers at sana bigyan ng prioridad ng ating gobyerno, Department of Health, na maibigay nito doon sa kanilang mga kamag-anak. Oho. Pero Sir Robert, sinasabi po ng gobyerno sa panig po nila na mahigit 121 billion pesos na nga po ang nailabas para po sa allowances at compensation ng health workers. Bakit po kaya marami pa rin hindi nakakatanggap? Ano po ba ang konkretong reforma ang nais po ninyong makita para matigil nga po itong mabagal na disbursement sa DOH na talaga naman po para sa inyo naman? Yes po, siguro po kasi alam natin na nakaprepare na lahat ang dokumentong ito kasi that was 2021, 22, 23 na po So naka-ready na. Dapat hindi na patagalin kasi alam natin na may dumadaan yan sa kung saan-saan at sana kung kailangan naka-ready na ibigay na ito doon sa mga local government units at saka sa mga private hospital kasi alam natin na maraming mga anomalya din na nangyayari dyan at nabalitaan din natin sa mga ibang mga rehiyon, may mga mayors dyan na inuhold nila ang kanilang mga health emergency allowances at binabawasan. Kunwari 58,000, binabawasan ng almost 20,000. Ewan ko lang kung natapos yung investigation sa mga ibang region kasi ang ginagawa, may mga reklamo din yung iba na bakit yung mga rescue team hindi nabigyan, bakit health workers lang na nagre-rescue naman daw sila ng COVID patients. Pero dapat sumunod sila sa batas kung anong naka-state doon sa batas, dapat sundin nila at sana ang proseso is pabilisin kasi alam natin na matagal na ito at inaantay talaga ito ng ating mga health workers. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Robert Mendoza ng Alliance of Health Workers. Formal nang inilunsad ng DILG ang Unified 911 Emergency Response Hotline katuwang ang PLDT. Para sa update, magbabalita live si JC Cosico. JC, fully functioning na ba itong 911 at ano pa ba ang inaasahan natin ngayong formal na nga itong nailunsad? As kayong September 11, 9/11 ay nilaunch nga ng DILG itong Unified 911 System. Dito, maaaring tumawag ka ang publiko sa panahon ng emergency at mga sakuna, mapa-police, sunog, medical at disaster response. Pinalitan po ng 911 hotline ang higit 30 local emergency numbers. Idadaan sa isang network kung saan konektado ang PNP, BFP, BJMP at local governments ang mga tawag. Mula po sa call center, i-refer po yung mga tawag sa mga police stations, fire stations at iba pa. At target nga marespondehan ang mga mangangailangan ng tulong sa loob ng 5 minuto. Libre ang pagtawag sa 911 hotline na available po magdamag. Ito rin ay language sensitive kaya ang mga tawag mapatagalog, Cebuano, Ilocano, Waray, Tausug at iba pa ay mauunawaan at marerespondehan. Sa ngayon, meron pang isang call center pa lamang para sa 911 hotline kung saan may 60 operators. Target ng itaas sa 8 call centers sa loob ng 120 days. Present din sa launching nitong Unified 911 System, itong si PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan. At reminder din ng mga otoridad sa mga nagbabalak mag-prank call, kayo po ay gagawing least priority sa hotline na yan. Kaya po ibig sabihin, posible na kayo po ay mahirapan ng maka-access ng tulong. Angela. Maraming salamat, JC Cosico. Susunod, Robin Angeles at Angela Muji makakasama natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hola mga kapatid, last
3 weeks na po ng Seducing Drake Palma. Kaya naman, tumitindi lalo yung mga nagaganap. Lalo na, alam ko na, yung nakikita nyo, Love Triangle. O, di ba? Sino ba kaya babali? Kanino kaya babaling si Alice? O, di ba? So, makakakwentuhan natin tungkol dyan ang mga bida. Rabjel, Robin Angeles, Angela Muji, makakasama natin live na live, buhay na buhay dito sa studio. Lagi lang sinasabi yan, mga kapatid, kasi kaya ko sila madaling araw. Yes. Ganon sila ka-passionate ikwento sa inyo. Diba? At makasama yung mga fans today. Thank you so much, Raven and Angela. Thank you so much, Miss MJ, for having us here. And just like you said, we're so excited to share everyone na last 3 episodes na lang po ng Seducing Drake. 3 ba? Hindi ba 3 weeks? 3 episodes. 3 episodes. Last 3 weeks. Oo, sa TV. Sa TV, Ayan. yes, Oo, kasi yes. alam naman natin na pag sa Viva One, di ba, talagang pwede mo naman ding i-binge watch. Yes. Pero syempre, yung iba natin, dito tayo sa Free TV. Angela, how has the ride been with Rabin? Masaya pong kasama si Rabin. Lagi ko naman pong sinasabi na he's very fun to be with. And he doesn't make work feel like work. Parang enjoy lang. Oh, Masaya wow. lang. Happy lang. Happy lang po. Grabe, Rabin, talagang worth it yung pagbigay sa'yo nitong proyekto na ito dahil nabigyan mo ng hustisya si Drake Palma. 'Di ba? Like, what were the best comments na nakita mo on top of like mga nakita mo lang sa social media? May mga nakikita po yung parang lumabas siya sa libro, ganyan. Pero meron din kasing hindi talaga masyadong... Alam mo, may ganyan. Normal yan. Pero ang daming yes na yes. Yes po. 'Di ba? As Drake Palma sa'yo. But how do you take those in? Those comments in? Yung, alam Miss MJ. Lahat. Lahat. Enjoy. Alam niyo Miss MJ, hanggang ngayon sa totoo lang, kinikilig pa rin ako sobra pag nakikita ko yung mga comments nila. Although hindi ako masyado nagbabasa ng comments, pero may mga nakikita talaga ako na kinikilig ako. Tsaka yung sa mga letters na pinapadala ng fans, sobrang happy ako pag pinapadala nila ako ng ganun. Wow! Anong sinasabi nila sa letter? Ang dami yung parang nandito lang kami palagi para sa'yo, nakasuporta lang kami. Yung masaya daw sila sa ginagawa ko, pagpatuloy ko lang. Kaya mas ganado po ako magtrabaho talaga. Sinong kinakapitan mo ngayon, Rabin, that ang daming blessings sa dumadating sa buhay mo, 'di ba? And you're still grounded. And ang hirap niyan, 'di ba? Parang sa isang interview sinabi mo nga na there was once na nag-uumpisa kayo mabang ka agad. Opo, totoo naman yun. Oo, 'di ba? Pero hindi, never nakitaan ng ganun, na-meet na kita, very humble, knows what you want, tsinatsaga mo mag-commute until magkasasakyan ka. Kasi importante yung core group, 'di ba? Sinong core group mo ngayon? Siguro, number 1 pa rin si Lord, syempre. Si Lord, si mami ko, mga brothers ko, yung pamangkin ko. Oo. Tsaka yung mga, ang dami pong taong tumutulong sa akin sobra. Kaya super Behind the thankful scenes. ako. Mga boss, solid po. Thank you so much. Ano yung best advice na nakuha mo so far? Ano ba? Basta yun lang po yung palagi kong nasa isip ko na bawal na lumaki yung ulo ko talaga. Totoo yan. Yun Tama totoo. yan. And of course, si Angela, our cover girl. Yes, Meg. Also having her own moment, Angela. How has the ride been from ang mutya ng Section E? Before that, nagka-girl group ka pa, di ba? Yes, Layo rin po. ang tinahak mo. Opo, marami po talaga akong pinagdaanan bago po ako naging Alice Perez. And I can say na it was definitely worth the hard work and wait. Kasi hindi po siya madali. Sobrang dami ko pong pinagdaanan. Pero now that I'm here, looking back, sobrang proud po ako sa sarili ko. Not only that, sinasabay niya po yan sa kanyang 3rd year in college. Ibang level. What made you say na no, I'm gonna continue school? Because pangako ko po sa mommy ko before she passed away na, mommy, magtatapos ako. Oh. Gusto ko po talaga magtapos ng college. Dahil po, iba pa rin po talaga kapag meron kang degree, meron ka pong, it's something that nobody can take away from you. Yan po. Oh, that is so nice. Nakaka-inspire naman ng Rabjel. I love it. And speaking of Rabjel, ano ang susunod sa after Seducing Drake Palma para sa Rabjel? Ayan po, meron po tayong season 2 ng Seducing Drake Palma, which is Dating Alice Perez. Yes! And magkakasama din kami sa Mutya. Magkasama season 2. Season 2 na Mutya. Ang galing, no? Ang galing ng dynamics ng Viva Stars na talagang makikita mo sila versatile, talagang iba-iba yung mga roles na binibigay sa inyo at such a young, 'di ba, face in your careers. Grabe!
Kailan yung taping yung nyo, season 2? Are we allowed? I'm not so sure kung pwede po kami maglabas ng details, pero very soon po. I love it. Anyway, guys, please invite everybody. Si Dusing Drake Palma. Ngayon, iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng si Dusing Drake Palma sa Viva One every Friday. Yes, every Friday, 12 midnight. And also, Seducing Drake Palma, you can watch it now on TV5. Prime time premiere. Yes. Woohoo! After Frontline Pilipinas po yan, mga kapatid. 6:45 p.m. Thereabouts, guys. So anyway, Robin Angeles, Angela Muji! Thank you so much! Oh, mga kapatid, I hope nasiyahan kayo, ha? Maraming sa inyo, Rabgel. Ayan. Anyway, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela! Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunzad Castro. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.